So yun, so tingnan lang natin yung mga balita ngayon. So ito, Crypto Rover, this is the worst time to flip bearish on crypto. So hindi natin ano to, no? So ito kasi si Crypto Rover, kung titingnan natin, maraming mga bago naka-follow dito. Matagal na lang sinasabi ang alt season. So 2023 pa lang, 2024, nagsasabi na ng alt season yan, no? Isa rin yan sa nagsasabi na to 200,000 si BTC. Pero kung titingnan nyo, biglang bumabagsak yung value ni BTC. Nung time na nag 110 si BTC nung umpisa, sinasabi nila na to 200k, to 250, tapos biglang nag-reverse si BTC, nag 74 or 75, di ba? Kung mapapansin nyo. Ang daming bumili sa top na yon. So, thank God, kahit papano, umabot ng 111 ulit, di ba? So, kung hindi sila nagbenta. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, ito na naman sila, no? Tulad na nakikita ko talaga, ito yung bull market natin. Ito yung bull market natin ngayon. So far, green naman. Green candle tayo. At tinitingnan lang naman natin dito, no? Kung possible, umabot ng 120 or 115. Or dumiretso na, pababa. Pero kasi sa nakikita natin sa mga Twitter, si Michael Saylor, walang tigil sa kakabili. Kung titingnan nyo, walang tigil sa kakabili si Michael Saylor. No? So, bumili na naman sila ng worth 102 million, di ba? So, per piece, no? No? Bumili sila ng BTC ng 105. No? Kung titingnan nyo, 105,000 ang isang BTC, bumili sila worth 110 million, di ba? Titingnan nyo yun. So, bullish na bullish si Michael Saylor. Talagang ito ang pinaka-bullish sa Bitcoin. So, ito, grabe talaga to, no? So, tapos makikita nyo naman sa Watchers Guru. So, tinitingnan-tingnan din natin to. So, yan, just in, 107, lumipad si BTC. Pero ang kinuha niya is 107.9. 107.9 or 107.8. Parang ganun. No? Tapos, ayan. US and China to hold trade talks in London, hindi yata natuloy, di ba? So kaya siguro medyo nagkakaroon ng I think dapat dump nga kasi hindi nagtuloy di ba? Pero nangyayari, pumapump si BTC from 105 kagabi, 105.8 I think to 100 to 107.9, di ba? So pero nandoon pa rin tayo sa monthly. Ako sa monthly na ako tumitingin. So tinitingnan ko kung mabi-break ba si 110. I think 110, no? Or pwede naman nating ibabayan ng konti, no? Pwedeng sabihin natin na si 108. Pwedeng 108 din, di ba? So, anong tingin nyo mga kapatid, no? So, ako talaga, medyo hindi mo ko makikitang magti-trade muna ngayon kasi medyo mataas na si BTC. Taas na. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, ano na to? No, naghihintay na lang ako kung anong mangyayari kay BTC, no? Anong mangyayari, no? So, eto, mga kapatid, no? Hindi na tayo more on news na tayo sa mangyayari, pero yung magti-trade nga ako ngayon sa BTC kahit saan token naka-hold ako ngayon. Kung titingnan nyo, medyo wala tayong assets. Okay? No assets tayo. Kumbaga sabi ko ano lang muna tayo ngayon. Chill lang. Tingnan muna natin kung ano yung mangyayari. Lalo na dito ngayon sa Philippines is si SEC talaga is naging medyo tayo ngayon. Medyo talagang mahigpit na, no? Hihigpit na talaga totally, no? Kaya medyo lang tayo, chill muna tayo at tingnan natin kung anong possible na mangyari. Okay? So, yun lang sa ngayon KGX at eto lang, Michael Saylor talaga. Solid na solid. Pero tingin tayo ng ibang news dito. Kasi ang gusto ko talaga no? Kagabi to kita ko talaga to. So 106 kagabi nung nag-announce lang sila. So matindi yung laban ni President Donald Trump tsaka ni Elon Musk. Kung titignan niyo, sabi nga nila yung relationship nila is over na. Okay?
So hindi ko alam kung ano mangyayari dito. Tapos may mga may mga rumor, no, na sabi nila si Elon Musk daw is tatakbo, no, ng presidency. Ano to? Sa 2028. So ayan, naka-hold sila. So forexfactory.com. So check tayo ng Forex Factory. forexfactory.com. So kung titingnan natin sa forexfactory.com, June 9 wala naman. June 10 wala naman. June 11, no? June 11 CPI. Tapos PPI. June 11 and June 12 medyo gagalaw talaga ang market. I think bukas gagalaw na yung market tomorrow. Ito nga ngayon gumagalaw na, di ba? So I think baka bukas din gumalaw ang market. Okay? So ingat lang tayo mga kapatid sa mga inaano natin, sa mga position na ginagawa natin. At ano lang tayo ngayon, focus tayo sa news. So ano mangyayari? Dalawang news ang inahantay ko. Kung kailan sila magkakaroon ng Bitcoin reserve at kung magka-cut rates ba sila. No, pero ako tingin ko dito CPI. Pag tumaas ang inflation ng US, siguro magagalit yan si President Donald Trump. So kasi kung titingnan niyo yung actual o yung forecast ng year on year 2.5, month on month 0.2. So yan ang titingnan natin. Core CPI month on month 0.3. So dun sa may unemployment claims, same lang, di ba? So ngayon titingnan natin kapag ito nag-same, hindi ko lang sure baka nagkakaroon na ng usapan talaga dito. Medyo mainit si President Donald Trump kapag umangat ang inflation, no? So kaya ang tingin ko dito, honest opinion, either same or mas mababa lang ng 0.1, mga ganyan. So parang ganoon lang yun. Kapag same yan, ang market tataas pero bababa din, parang ganoon. Pero kapag mas mataas, yun, may pump yun. May pump. Ganoon naman na nangyayari kapag pag bumaba may pump yun. Okay? Yun lang kay GX. Saludo sa inyo lahat at check tayo ng ibang update bukas. Sa ngayon, yun lang.